Sa previous episode, si Earth ay pumasok sa isang laro na tinatawag na VR game, na kung saan ginagawa niya ito upang sumaya lamang sa kanyang free time at nag-create siya ng mahinang character upang iwasan siya ng mga ibang player. Sa pagpasok niya sa laro, agad siyang minaliit ng lalaking may gintong armor na parang isang naglalakad na trophy, at sinabihan siyang mahinang nilalang at agad na sinipa siya, pero di na lang ito pinansin ni Earth at nagpatuloy sa kanyang paglalaro. Kaso dumating ang panahon na ang mahinang si Earth ay hinamon ng trophy boy sa isang one-on-one duel, at nagawa niyang mailagan ang atake nito at nahanap pa niya ang weak spot ng bully at tinarget ito, at doon ay nanalo siya sa duel at hinangaan ng karamihan dahil sa kanyang galing. Sa pagpapatuloy ng ating recap, sa totoong buhay ay napansin ni Earth na magbubukas na ang laro sa isa pang server, kaya inaasahan niyang dadagsa ang mga bagong manlalaro sa laro. Sa loob ng laro, lumitaw si Away na matapos mag-ikot-ikot sa lugar at nalaman ni Earth, na may bagong status effect na idinagdag sa pinakahuling patch ng laro. Tinatawag itong break arms at kung matatamaan ang isang manlalaro nito, pansamantala silang hindi makakahawak ng sandata at bukod dito ay kapag ang isang manlalaro ay tumanggap ng pinsala sa kanilang braso na higit sa 25% ng kanilang kabuoang HP, sila ay ma-paralyzed at magiging bato. Natuwa si Earth dahil hindi pwedeng nakawin ng ibang manlalaro ang kanilang sandata kapag ito ay nahulog, na nangyari na sa kanya sa isang nakaraang laro. Bigla ang inanunsyo na magkakaroon ng bagong dungeon sa laro na tinatawag na Challenge from Departed. Ang mga palapag ng dungeon ay ganap na random ang pagkakagawa, kaya bawat pasok ng manlalaro ay isang bagong karanasan. Maraming bitag sa dungeon na ito at ang layunin ay makarating sa ika-10 palapag. Ipinalabas nila ang susunod na trailer ng kanilang laro at makikita natin na kasama sa trailer si Away na pulang-pula. Siyempre, kasama rin sa trailer ang sikat na laban ni Earth laban sa reyna ng mga fairy, pero ayaw ito ni Earth dahil iniisip niya na maaaring madismaya ang mga bagong manlalaro, at baka iisipin nilang mas malakas ang archery kaysa sa iba. Alam ni Earth na kung haharapin niya ang misteryosong dungeon na ito, kailangan niyang maghanda at doon ay kailangan niya ng shield. Tiyak siya na hindi siya mag-i-improve sa laro kung pag-iiwas lang ang kanyang depensa, lalo na sa masikip na kapaligiran ng dungeon. Napag-alaman natin na nakakuha na si Earth ng shield at ipinaliwanag niyang pinili niya ang maliit na shield dahil mas madaling gamitin kasama ang pana. Dinala ni Earth ang mga materyales na kanyang nakalap upang gumawa ng karagdagang kagamitan, at ipinaliwanag niya kay Black na gagawa siya ng bagong compound bow. Ito'y magiging ibang-iba kumpara sa dati dahil may dala siyang plano mula sa tunay na mundo, namangha si Black nang makita na ang pana ay may atake na 38 kahit na ang score ng pana ay 3 lamang. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Earth na napakamahal ng mga pana kaya ginawa niya ito upang matutunan ang higit patungkol sa paggawa ng mga ito, hindi niya ito gagamitin dahil balak ni Earth na gumawa ng isang bagay na mas maganda pa. Sa kasamaang palad, ang gusto niyang gawin ay wala pa sa tunay na mundo kaya kailangan niyang iguhit ang mga plano niya mismo. Ginugol ni Earth ang buong gabi upang tapusin ang kanyang proyekto at nalaman natin na gumawa siya ng shield. Kaso hindi lang basta-basta na shield ito at naglalaman ito ng isang nakatago na compact bow, maliit ito subalit sobrang nakamamatay at tumpak dahil sa maliit na scope sight na inilagay niya dito. Kapag binitawan ang hawakan na kanyang inilagay, dito ay bumabalik sa pagiging normal na shield. Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paggawa ng unang pana at pag-ensayo sa kasanayan ng maliit na shield, at pag-aaral kung paano gumawa ng plano ay para dito. Ito ay isang sandata na ginawa niya para sa kanyang sarili lamang, at ito ay napakalakas at higit sa lahat at kahit natamaan siya ng arm breaker, may kakayahan pa rin siyang umatake sa malayuan. Mamaya, ininstall ni Earth ang update at bumalik para makitang mayroong 1 tonelada ng mga bagong manlalaro. Tumungo si Earth sa bagong dungeon at nakita na ang lahat ay abala sa pagsubok magbenta ng mga potion at iba pa sa mga papasok sa dungeon. Bigla ang lumabas ang mga peking Power Rangers, pinigilan sila ni Earth sa pagtawag sa kanilang sarili bilang Power Rangers dahil ayaw niyang masara ang kanyang anime dahil sa copyright. Ginaya lang ng mga taong ito ang kanilang mga karakter mula sa Power Rangers, pero ipinaliwanag nila na may sakit ang Black Ranger ngayon at kailangan nila ng pamalit kaya hinihingi nila kay Earth na sumali. Napagtanto ni Earth na marahil ay hindi siya mag-i-improve ng mag-isa sa dungeon at sila'y naging masigla nang pumayag siyang sumama. Sabik na sabik ang mga discount Power Rangers na sumugod agad,
ngunit pinigilan sila ni Earth upang suriin muna ang dungeon. Agad niyang napansin na malas sila dahil mayroong 15 bitag sa unang silid pa lamang, ang ilan dito ay bitag na nagdudulot ng agarang kamatayan kaya naman pinangunahan ni Earth ang kulay bahagharing grupo na sumunod sa kanya. Natutuwa ang Blue Ranger dahil maayos ang takbo ng mga bagay, dahil sa totoo lang mahirap ang magdagdag ng bagong miyembro sa grupo dahil ito'y sakit sa ulo, pero kailanman ay walang pagdududa sa isip ng Red Ranger. Dahil sa alam niya na ang taong tumalo sa reyna ng mga fairy ay malamang isang malakas, nakalagpas sila sa unang lugar kaya hinayaan ni Earth na ang mga Rangers ang manguna at agad silang nakatagpo ng panganib. Agad namang tinapos ng mga kasamahan ni Earth ang mga skeleton monsters kaya doon ay magaan ang loob ni Earth at magtuon na lamang sa paghahanap ng mga bitag. Binanggit ng mga Rangers na masyadong matagal ang kanilang pag-usad sa dungeon at humingi ng paumanhin si Earth sa paggugol ng maraming oras sa pag-aalis ng mga bitag. Pero ang totoong katangian ng mga Power Ranger ay mabait silang lahat at sinabi na tanga lang ang magagalit sa bagay na ginagawa ni Earth at sa ikatlong palapag, nakatagpo sila ng mas matinding panganib pero kumpiyansa ang Pink Ranger at sinabihan ang iba na umatras at panoorin siya sa kanyang gagawin. Nagtagumpay siya sa ilan kaso lang mas malakas ang mga ito kaysa sa mga una nilang nakaharap sa unang palapag. Nagulat ang lalaking may palakol nang makita niyang hindi umubra ang kanyang mga atake, kaya ipinaliwanag ni Earth na hindi epektibo ang pisikal na atake sa mga tiyak na halimaw na ito. Isa sa mga atake ni Earth ay ang paggamit niya ng hangin na mahika sa kanyang mga pana, kaya iyon ang kanyang ginamit upang malinis ang lugar at natagpuan nila ang pasukan sa ika-4 na palapag. Kaso 40 minuto na silang nasa loob ng dungeon. Isang oras na lamang ang kanilang palugit para matapos ang dungeon kaya nagpasya silang sikapin na lang nilang maabot ang ika-5 palapag, at sa ika-4 na palapag, nagulat si Earth nang mayroon siyang naramdamang kakaiba na parang hinawakan ng Grim Reaper ang kanyang mukha. Malinaw na mayroong hindi tama sa palapag na ito at narinig nila ang nakapanghihilakbot na sigaw ng isang humihingi ng tulong. Akala ng mga kasama niya ay sila ay mga bayani kaya't mabilis silang kumilos, at wala nang pagpipilian si Earth kundi sundan ang kanyang bagong koponan. Isang bitag ang sumara sa pintuan sa likuran nila, kaya't napagtanto ni Earth na ito ang uri ng bitag na hindi sila papayagan na umalis hanggat hindi nila nakukumpleto ang quest ng silid na iyon. Ang silid ay puno ng mga kalansay na halimaw kaya't nasabik sa labanan ang mga ranger, at sinuri ni Earth ang silid para sa mga bitag pero sa kabutihang palad, wala siyang natagpuan kaya't napagpasyahan niyang hindi na siya magpipigil pa at lalaban na siya ng buong lakas. Nagsimula na silang lumaban at ipinakita ng bawat isa ang kanilang mga kakaibang atake. Medyo masyadong awkward ito para kay Earth pero malinaw na malakas sila at mabilis na nalinas ang silid, at lumitaw ang isang kayamanan na kahon. Pinagbawalan ni Earth ang isa sa mga nailigtas nilang buksan ito dahil ito'y bitag. Ngunit sinabi ng lalaking iyon na mayroon siyang kakayahan ng pagiging magnanakaw at kaya niyang malaman kung ito ay bitag. Sinabi ni Earth na kung pipilitin ng lalaki na buksan ito, dapat ay hintayin niya na lumabas muna sila sa silid, kaso itinuro ng Green Power Ranger na nangangahulugan iyon na hindi nila makukuha ang gantimpala. Gayunpaman, nagtiwala ang ibang Ranger kay Earth at nagpasya na lamang silang umalis at nang lumabas sila, sumara ang pintuan sa likuran nila at ipinaliwanag ni Earth na ang pangalawang bitag sa silid na iyon ay pumatay sa mga manlalaro dahil sa kanilang sariling kasakiman, at nagsisigawan sa sakit ang mga taong nasa loob habang kinukuha ang kanilang mga buhay. Naubusan na ng oras ang grupo kaya sila ay ibinalik sa labas. Alam ng Red Ranger na hindi maganda ang magtanong tungkol sa level ng ibang manlalaro, kaso talagang humanga siya kay Earth at hindi man lang nalaman ng lalaking may kakayahan sa pagnanakaw na may bitag sa kahon. Pero sa totoo ay nagawang ma-detect ito ni Earth kaya nagtataka ang Ranger na malamang nasa higit level 20 na si Earth. Hindi nagbigay si Earth ng eksaktong numero subalit sinabi niyang higit siya sa 20, pero sa katunayan ay higit sa antas 30 si Earth kaso napagpasyahan niya, na hindi dapat sabihin iyon sa isang taong kakakilala pa lamang niya. Nagpasya silang hatiin ang kanilang mga panalo kahit na hindi ito kalakihan, pero ipinaliwanag ni Earth na masaya siya dahil sa kahit papaano ay tumaas ng malaki ang kanyang kakayahan pagdating sa pagnanakaw. Masaya rin ang Red Ranger, pero palagi na lamang may sasabihin ang nakakainis na Green Ranger at gusto niyang puntahan pa ang ikalawang palapag, dahil siya ay isang taong hindi mapakali hanggat hindi niya nakukumpleto ang isang bagay at mahilig siya sa paggawa ng mapa.
Ang Green Ranger na mahilig sa mapa ay ipinapakita pa nga ang buong unang palapag, kaso lang binanggit ng kanyang koponan na hindi nila maintindihan kung ano ang sinasabi ng kanyang mga mapa, pati ang grupong ito ng mga komedyante ay nagsabing mayroong nakakakilabot na pangunawa sa direksyon si Green Ranger, at sinabi pa na ang mga palapag ng dungeon ay random na nabubuo kaya walang silbi ang mapa niya. Pagkatapos, idinagdag sila ni Earth bilang mga kaibigan at nagpaalam sila sa isa't isa at mamaya, palaging nagsikap ang ating bida na ma-improve pa ang sarili niya habang ipinaplano niya na kung gusto niyang marating ang ika-10 palapag ng dungeon, kailangan niyang matutunan ang mabilis na matanggal ang mga bitag. Kaya naman, nagpasya siyang gumawa ng isang kagamitan na makakatulong sa kanyang kakayahan bilang magnanakaw. Mahirap gumawa ng tool na ito dahil kung masyadong manipis, ito ay mababali, ngunit kung masyadong makapal, ito naman ay hindi gagana. Naging kapaki-pakinabang din sa wakas si Black nang makita niyang nahihirapan si Earth at napabuti pa niya ang kagamitan sa pagpili ng lock ng higit pa sa inaasahan ni Earth. Pagkatapos, biglang lumitaw ang reyna ng mga diwata para gulatin si Earth at nagtataka kung dapat ba siyang magbigay ng malaking anunsyo sa susunod para hindi niya mabigla ang ating bida. Gusto lang niyang ilabas ang kanyang saloobin tungkol sa pagkakaroon na maghatid ng sandamakmak na bagong contract crystals sa lahat ng mga bagong manlalaro at nagpaalam sa kanyang asawa. Binigyan ni Earth ang reyna ng mga diwata ng isang mabilis na hampas sa ulo habang pinaalalahanan siya na hindi sila tunay na kasal. Nagtataka siya kung masyado ba siyang mahigpit sa kanya pero agad naman itong nakalimutan ng reyna at umalis. Na-inspire si Earth sa kanya na lalo pang magpursigi kaya gumawa siya ng maraming pana bilang paghahanda para sa susunod na misyon sa dungeon. Biglang nagpakita ulit ang reyna ng mga diwata na magulo ang itsura. Ipinaliwanag niya na madali lang magbigay ng mga crystals pero maraming tao ang may kakaiba at hindi komportableng mga tanong na kinaiinisan niya, kaya wala siyang nagawa kundi talunin sila sa labanan, bubuhayin niya sila para lang talunin silang paulit-ulit. Pero inamin ng mga loko na sila ay parang masokista at ang pagkatalo sa kanya ay parang gantimpala para sa kanila. Naglista siya ng mga bagay na maaaring gawin ni Earth para mapasaya siya at mabilis niyang isiningit ang isang kasal na sertipiko para mapirmahan. Hindi alam ni Earth kung saan niya nakuha ang lahat ng mga baliw na ideyang ito pero tumanggi siyang pumirma. Pagkatapos, namangha ang reyna ng mga diwata sa sarap ng siopaw na ginawa ni Earth at ipinaliwanag niya na sa wakas ay naabot na niya ang antas 50 sa kanyang kakayahan sa pagluluto, halos kapantay na ni Gordon Ramsay. Ito ang dahilan kung bakit niya sinubukan ang paggawa ng siopaw at masaya lang ang reyna na siya ang unang nakatikim nito. Napagtanto ni Earth na marahil ay mahirap ang sitwasyon para sa kanya na bilang isang reyna ng lahat, kaya nagpasya siyang hindi na siya itutulak palayo ngayong pagkakataon. Ngunit naging masyado siyang komportable, tinawag siyang asawa at nagtaka si Earth kung nagawa ba niya ang isang malaking pagkakamali. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.